Aquarius, ito na yung reading mo, Feb 11 to 28 na yung mga dapat malaman, marinig. Kung gusto mong malaman yan, keep on watching. Aquarius, ano man ang gender mo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers, welcome po kayo rito. Thank you sa pag-drop by para manood ng reading ko, Aquarius, bago ka man dito, o matagal na. Malaking tulong po kung ikaw ay nag-subscribe sa aking YT channel at like, follow sa aking FB page. Okay. Purple Tint, Tinarkana, ako rin po yun. Salamat sa support, pagsubaybay. Ano yung unang oracle card mo? Acceptance, the cycle of life. Ito magtanggap. Aquarius, kung ano naman itong panibagong cycle na paparating sa'yo, parang ang in-urge ka nung card na to, na whatever cycle itong paparating sa'yo, i-accept mo siya openly. Oo, kasi lahat naman ng bagay sa buhay natin ay may cycles, di ba? So, yun na nga lang, everyday, umiikot yung mundo sa axis niya. One full cycle is 24 hours. So, after nun, panibagong araw na naman. Parang ganun Meron sigurong cycle na mag-end, pero meron ka ring cycle na sisimulan ulit. Kumbaga, ganun lang ang buhay Patuloy lang ng patuloy yung mga cycles niyan. Okay? So, yan, it could be embracing a new cycle, kung anumang cycle itong mag-unfold para sa'yo. Bagong cycle. Kumbaga, whether you like it or not, kailangan mo i-accept yung new cycle niyan. Yun yung nafe-feel ko dyan sa card niyan. Kailangan mag-continue. Hidden agenda, influencer, status, rebound, okay. Maraming salamat sa pag-appreciate mo ng mga readings ko. Kung ano man yung mga ginagawa ko rito, kung na-appreciate mo yan, Aquarius, maraming salamat. Lalo na yung mga generous na nagpapadala palagi ng stars, yung mga nag-avail ng membership at saka subscription. Pati na rin yung mga suki ko sa private readings. Sa inyong mga wonderful comments, mga na well wishes ninyo sa akin. Lahat po yan na-appreciate ko po. Okay, ano yung mga tarot cards mo? Meron kang Empress. Empress, Devil card, Wheel of Fortune, Knight of Coins, Two of Wands, Two of Cups. May dalawang 2. O, check nyo yan sa numerology. Pasensya naman, hindi ako marunong sa numerology, pero pwede nyo i-research anong i-meaning ng dalawang 2. Empress, pwedeng Taurus, Libra energy, pwedeng may mga water dito, Cancer, Scorpio, Pisces. Lahat ng elements nandito. Sa Wheel of Fortune, hindi ko lang alam kung sinong sign yan. Pero itong Devil card, si Capricorn yan. Itong Knight of Coins, Earth signs. No? Sa Earth, si Taurus yun nandito. Sa Air, si Libra. Wow, eto, punta muna tayo rito. So, sa influencer status mo. Ayun, mabibigyan ka raw ng social recognition, Aquarius. It could be, ito na yung rise to fame mo. Kung halimbawa, nagsimula ka ng page mo, ng channel mo, sa anumang platform yan. Pwedeng dadami yung followers mo, subscribers mo. Or baka magkakaroon ka ng maraming views pagdating dyan sa ina-upload mo ng mga content, no? Ayan, no? Andoon yung, ayan, kung hindi mo pa to in-explore, ito, baka mamaya mo, dito ka pala sisikat,
Dito ka pala magiging successful. Diba? Kung hindi mo pa to tinatry. Kasi ayan mabibigyan ka ng ano dito parang mabibigyan ka ng attention, ng recognition. Ayan power to influence. Influencer status. So baka yung iba sa inyo, content creator na kayo, influencer na kayo. Ibig sabihin lang nito, lalago ka pa. Lalaki pa yung page channel mo, dadami pa yung followers mo. Alam mo yun, makakarating sa maraming tao yung content mo, yung ginagawa mo. Whether sa social media man yung ginagawa mo, halimbawa, meron ka negosyo, services, o baka dumami lalo yung mga clients mo. Mag-a-avail ng mga services sa'yo. Kasi, pwedeng ipapasa-pasa nila yun. Like, i-recommend ka dahil naging maganda yung, mayroon kang isang customer na na-impress sa'yo. Alam mo yun? Tapos, i-recommend ka niya hanggang dadami na yung connections, di ba? So, yun. Pwedeng yun. Kaya kung negosyo yan, kung hindi yan sa content creation, pwede rin naman online selling, mga ganun. Alam mo yun, yung mamamaximize mo yung exposure kasi lalo na kung nasa social media platform ka, mas marami kasing audience dun. So yun, kung gusto mong ito the next level yung ginagawa mo, creative venture yan or negosyo mo, pwede mo siyang pwede mong maparami yung customers mo, followers mo, kapag doon mo siya ilalagay sa mga online. Okay? Hidden agenda. Naku, may mga hidden agenda sa itong tao na to. Baka daw i-manipulate ka nito. Ano ba to? Pwede namang jowa, pero pwede rin hindi. Pwedeng hindi sa romantic Basta itong tao na to may hidden agenda siya. Ayan, nakikita mo yung gift. Yung regalo niya may buntot. Ang ganda-ganda ng ang ganda-ganda ng presentation ng regalo, pero sa likod nun, may buntot pala. So, nakakaakit, nakakatuwa pag ipe-present sa'yo, pero meron palang may hidden na motives na hindi maganda. Ito yung mga tao na puro maganda yung nakikita mo sa kanila. Sa una, kukunin muna nila yung loob mo, yung tiwala mo, ma-impress ka, matuwa ka, tapos pwedeng meron palang mga hindi magandang intention sa'yo yan. Okay? Yan So, wala lang. Hindi naman sinabi ko na porke maganda yung pinapakita sa'yo ng tao, kagad, no? Red flag kagad. So, maalamin mo muna, kilalanin mo muna mabuti. Wala naman ding masama kung magiging magiging maingat ka. 'Di ba? Lalo na kung magtitiwala ka sa pera, etc. Yun lang naman. Hindi naman sinabi niya na every time na lang na merong mabuti sa'yo pag-isipan mo kagad ng ganun. Hindi naman yun. Exaggerated na yun. Okay? So, rebound. Temporary comfort. Avoiding loneliness. Quick reply. Alam mo kung may person nakakonect ka ngayon, tapos kung gabi lang siya magme-message sa'yo o madaling araw o kung may kikitain ka lang niya, i-message ka niya kung kailan convenient lang sa kanya, red flag yun. Kasi pwedeng itong person na to parang ang sinasabi, ginagawa ka lang rebound. Pampalipas oras, panakip butas, pacifier, stress reliever. Ano ba mga tawag dyan? Ang pangit naman kung sasabihin kong PARAUSAN. Pero pwede rin, why not? Lalo na kung may nangyayari pa sa inyo tapos now you see me, now you don't. Wala lang, lumilitaw yung energy na yun. So, kung may kakonect ka na ganun yung mga energies sa mga binanggit ko, pwedeng ginagawa ka lang rebound yung person na yan. Ayan devil card. Nasa sayo kung
Kung mahuhulog ka sa patibong neto, ayan yung hidden agenda. May patibong dito eh. Tapos mahuhook ka eh. Aquarius eh. Sa love life man yan or hindi. Possible na may temptation dito, something na mahirap tanggihan, no? Kasi ito, pwedeng ito suhol, ano pa. Pwedeng ganun, sinusuhulan ka, binibili ka pa, sa material, nireregalo-garuhan ka ng ganito, ganyan, tapos meron palang pakay. May masamang pakay pala. Di ba? Pero kasi baliktad ang devil card mo eh. Pwedeng indication nito na ano eh, mahihimasmasan ka na eh. Pwedeng ito yung magbabagong buhay ka na or kung ano man itong, o yan, halimbawa may mga bad toxic habits ka. Pwedeng yun yung mga babaguhin mo na. Iwasan mo na ano tong mga toxic na to, itong alam mo wala namang may dudulot na mabuti sa iyo. Mga tao man yan, mga bagay, no? Ito yung card na hindi ka na magpapakontrol eh. Oo, hindi ka na magpapamanipulate, hindi ka na magpapakaalipin dyan, magpapakontrol dyan. Ito yung card na nagsasabi na ikaw mismo, ialis mo na yung sarili mo dyan sa ganyang sistema. Setup, kung ano man yan. Sa love life mo man yan or hindi, no? Devil reversed. Wow, Two of Cups, parang mala soulmate energy. O, pag sinabi nating soulmate, hindi matik kagad na love life yan, ha? Hindi kagad jowa yan, ha? O, pwede ring friendship yan. Two of Cups is partnership, eh. Something na mutual, eh, para sa inyong dalawa, eh. Ibig sabihin, pwedeng ito yung mga like-minded na mga tao na makakasama mo, ma-encounter mo, na, pareho pala tayong mahilig sa piano, or mahilig pala tayo pareho sa surfing. Alam mo yun, yung parang magkasundo kayo pagdating dun sa mga bagay na ginagawa ninyo. Pareho kayo ng mga iniisip, yan yung mga ganon. So, hindi siya always romantic. Pero pwede rin naman yung possibility ng romantic connection with the Two of Cups. Ano ba? O halimbawa, ito yung mga bagay na love mong gawin. Like, gusto mo, halimbawa, mahilig ka talagang magtugtog ng instrument. Pwede kang makahanap ng job na nagagawa mo yun, yung gusto mo, and at the same time, na nagtrabaho mo yun, and at the same time, yun yung love na love mo, first love mong gawin. Pwede rin naman ganun. Pwedeng hindi lang siya about romantic. Pero kung meron man na person na darating sa'yo, yun, possible na friend man yan, o lover, pwedeng soulmate mo yung person na yun. Yun yung sinasabi. Kumbaga, bagay kayo, magkasundo kayo sa maraming bagay. Kung pa yun, compatible kayo. Or meron kayong mutual feelings. Pwedeng ganun. Kasi ayan, parang kilala nyo yung isa't isa, feel nyo, na parang magkasundo kayo sa maraming bagay, sa pag-iisip, sa feelings, no? Empress reverse, ito yung mga creative blockages eh. Ito yung mga bagay na nagpi-prevent para magawa mo yung gusto mong gawin or maging productive ka eh. Minsan ito yung card na parang wala kang matapos na bagay kasi nawawalan ka ng gana doon sa ginagawa mo. Kung ano to, kung
lugar to or environment like yung setup, parang hindi ito yung magandang environment para mag-grow ka, yun. Whether sa career ito, yan, hindi ko alam eh. Parang hindi supportive yung mga nakapaligid sa iyo rito, kaya hindi ka tuloy, alam mo yun, hindi ka mag-grow, hindi ka maging productive, or hindi mo ma-reach yung full potential mo. Pwedeng may ganun. Kung ito yung energy ng napapabayaan, by the way, kulang sa care, kulang sa alaga, kulang sa pakialam, nane-neglect, literal. O kung relationship yan or sa bahay, meron something dito or sa na nane-neglect. Pwedeng ikaw yung nane-neglect or nane-neglect mo na pala yun, hindi mo namamalayan. Meron something sa Empress Reverse na hinihintay mo kung magkakaroon ba kung magde-develop ba tong situation na to. It could be something na, something na gusto mong gawin, kaya lang parang merong something kulang para masuportahan mo yung bagay na yan na gusto mong gawin. O halimbawa, gusto mo mag-aral ng music, magtugtog ng instrument, kaya lang wala kang pera para dun sa music lessons, mga ganun. Yung gusto mo sanang mag-start ng band, gusto mo sanang mag-start ng ganito, ganyan, kaya lang, alam mo yun, parang gusto mong aralin yun, gusto mong simulan, pero parang may something na kulang eh, para ma-accomplish mo yung bagay na yun. Kaya tuloy nagkakaroon ng blockage, no? Pagdating doon sa creativity tsaka productivity mo. Yes, merong something dito kasi na nakaka-apekto sa'yo eh, para maging, mag-grow ka tsaka maging productive ka. Parang may sagabal or blockage. Ayan no, yung mga plano mo hindi mo siya maisagawa. May mga plano ka eh. May mga gusto kang gawin, may mga pinaplano ka. Kaya lang merong sagabal eh, pagdating doon sa plano mo na yon. Kaya tuloy hindi mo siya may mabigyan ng katuparan sa ngayon kasi nga may malaking blockage kung ano man yung kung sa pera ba yan, hindi ko alam, no? So, kailangan ma-clear yung blockage na yun. Kailangan makahanap ng solution dyan sa blockage na yan para ma-reach mo yung full potential mo. Magawa mo yung gusto mong gawin, no? Oh, merong something dito na kailangan ng maraming hard work. Merong process dito na mabagal eh, bago mo ma-achieve yung magandang status. Ito, naalala mo to. Andun yun eh. Nandun yung energy na pwede kang sumikat, pwede kang maging successful dyan, pwedeng dumami pwedeng dumami yung followers mo, clients mo. Kaya lang talagang parang mayroong slow, steady burn when it comes to Knight of Coins. Knight of Coins is sa lahat ng knight, siya yung mabagal yung galaw. So sa tingin ko lang, nandun yung pag-asenso eh. Nandun yung marirecognize ka, pero ito ay something na hindi overnight kung ako tatanungin. Oo, hindi siya overnight. Kailangan mo talaga siyang tutukan. Kailangan mong maging patient, maging, ano ba tawag dito? Maging consistent ka ba dun sa ginagawa mo kahit na nakikita mo na mabagal lang yung
pag-usad niyan. Meron at meron pa rin eh. Mabagal lang siguro talaga bago mo ma-achieve yan. Marami talagang hard work. Pero andun yung possibility na mag-succeed ka. Ayan o. Kasi yung Wheel of Fortune mo baliktad pa sa ngayon. So sa tingin ko, hindi pa ito yung moment mo eh. Yun lang yung masasabi ko. Pero bilog ang Wheel of Fortune. Pwedeng sa ngayon, hindi mo pa timing. Di ba? Basta maging consistent ka lang. Gawin mo lang yung ginagawa mo na yan. Pagpatuloy mo yung hard work mo na yan. Kasi darating at darating naman talaga yung pagpihit ng Wheel of Fortune eh. Para sa'yo eh. Pero this time, hindi pa ito yung moment mo kung akong tatanungin. Kasi baliktad pa yung Wheel of Fortune. Okay? May mga yun, pwede kasing wala pang magagandang changes with the Wheel of Fortune eh. Pwedeng hindi pa ito yung maswerteng pagkakataon sa'yo, di ba? O, syempre hindi naman tayo aasa lang sa swerte porque nandun yun, nakita natin, Wheel of Fortune, kapalaran. No, hindi pa ito yung timing mo, yun lang yun. Hindi pa yan yung timing. Kaya for sure, kung nag-expect ka na kung magbabago na ba, mag-i-improve na to, hindi pa. Kasi nga merong something na napakakupad with the Knight of Coins. Merong cycle dito na hindi pa tapos with the Wheel of Fortune. Hindi ko alam kung may kinalaman yan sa romantic mo. Oo. Merong something dyan na hindi pa tapos. Actually, pwedeng may something na paulit-ulit na lang nangyari sa'yo eh. Nangyayari eh. May tendency na mag-ulit-ulit siya. Oo. Yung bang nangyari na before, parang deja vu or palagi na lang ganun. Oo, parang hindi nag-i-improve ba yung bagay na yun. So, ikaw na lang talaga eh. Ikaw nang bahala kung ika-cut off mo na yan. Ikaw talagang magpapalaya sa sarili mo dun eh. Kasi kung hindi, ulit-ulit na lang yung mangyayari sa'yo. Diba? Kagaya niyan yung nahuhulog ka sa patibong, yung ginagawa ka lang rebound. Alam mo, pwedeng yun eh. Toxic yan. Usually toxic yung napupuntahan mo sigurong person. Pero nakikita ko magtatapos na yan with the devil card sa tingin ko. Kasi reverse na yung devil card mo. Sa tingin ko, ikaw na mismo yung magpapalaya sa sarili mo dyan. Papatayang mga additional cards parating sa'yo. Ano to? Etong card na to ay may kinalaman sa sorrow or loss sa Aquarius. So, kung ano naman ito na maaaring magbigay ng kalungkutan or loss. Pwedeng related sa family daw. Importanteng bagay yan, related sa family. Affairs, no? Pwedeng may mga family members na involved dito, kung ano man yan, ano man ganap yan. Merong nangangailangan ng tulong, assistance, guidance. May magre-reach out sa'yo, either ikaw yung mangailangan or ikaw yung lapitan. Pwedeng family member, ano mo yun? At meron kang problem na ma-overcome mo successfully, yan, bridge. Makakatawid na doon sa bridge eh. So, kung naman itong problem mo, Aquarius, mukhang matatapos na yan kasi andito na yung solution with the bridge. Okay? Kuha na tayo ng closing messages sa'yo.
Ayun na siguro yung devil card kasi makakalaya ka na dun, di ba? Pwede. Yun na yung ending ng problema mo. Lalo na kung may mga bagay nga dyan na paulit-ulit na kailangan ng makat off. Ikaw rin yung susi dun eh. Healing the natural world. Lumabas na yan kanina. Nahugot ko ulit. Healing the natural world. As our natural surroundings are very much connected with us and our health, loving them unconditionally can only bring a deeper connection to our to our shared energies. Helping to protect and create a safe haven for the animal kingdom will bring guidance to your own life. Affirmation, I am connected to the animal kingdom. Something na related sa animals or nature, Aquarius. And how you connect with nature tsaka dito sa wildlife. Baka meron kang baka mahilig ka sa nature, mahilig ka sa animals, or minsan kasi kailangan natin ng healing, sinasabi nila na nakakatulong yung nature or pets. Pwedeng ganun. Kung kinakailangan mo ng healing or grounding, parang nare-recharge tayo every time na nag-engage tayo sa nature. Or it could be na ikaw yung tao na gusto mo i-consider yung mga kumbaga mga natural ways ng halimbawa, ano ba tawag doon? Yung instead na mag-take ka ng mga gamot, yung mga natural remedies yan. O, halimbawa, try mo yung mga herbal, ganun. Wala lang. Ating yung angel card. Ayan. May mercy, peace, and love be multiplied to you. Jude, hindi ko mabasa. So, anong angel message? Know that today you are stronger than you were yesterday, Aquarius. Kung na-survive mo yan, gaano kahirap yan, mas masusurvive mo to kasi mas malakas ka na kaysa yesterday. Godspeed, babush.